Hello po, magandang tanghali once again para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program ngayon pong araw ng Sunday. And hopefully na naka-attend kayo kaninang umaga. Siguro naka-attend kayo ng 7 a.m., 9 a.m. at ngayon ongoing yung 11 a.m. meeting natin. So I believe na inabsorb ninyo yung spirit ng message today. And today, hindi na rin po ako magtatagal. I believe na pinapanood nyo ito bago kayo matulog or siguro during ng lunchtime ninyo. Siguro hindi nyo naman day off ng Sunday. That's why pinapanood nyo yung program na ito. And sinasabi ko nga po sa inyo na itong special edition natin ng 40 days is naka-upload rin po sa ating YouTube channel. Alam ko po kasi na yung iba sa inyo, gusto nyong mapanood yung lahat ng series natin. Pero minsan nahihirapan kayong balikan kasi nga marami tayong posting na ginagawa. So, nahihirapan kayong balikan yung mga ibang mga programs, ibang mga videos. But it doesn't matter kasi ina-upload natin ito sa ating YouTube channel. So, pwede nyo pong tingnan doon, pwede nyo pong panoorin doon para at least kung may na-miss man kayo, tingnan nyo lang po yung day, kung anong number doon. Itong 40 days challenge ng taong 2026. Habang pinapasok natin itong taong ito, sabi ko nga, hindi natin alam kung anong mangyayari sa future. Pero pwede na nating pwede na tayong magkaroon actually ng idea kung anong mangyayari sa future depende sa mga choices na ginagawa natin. Depende sa mga pinipili natin. Katulad na ang blessing ay isang bagay na hindi automatic. Ibig sabihin, hindi porket naniniwala ka sa Diyos is automatically blessed ka na. Hindi yan ganyan. At the same thing sa sumpa. Hindi porket may sumumpa sa'yo is automatically nasa sumpa ka na. May mga cases na ganyan dahil sa evil spirit pero hindi nandiyan lang yung pinaka ugat ng sumpa. Still, nasa choices pa rin natin yan. And talking about continuation ng message natin kahapon tungkol sa sumpa na ang sumpa hindi rin naman automatic. Ang sumpa is bunga ng ating gawa. At hindi yung Diyos yung susumpa sa atin actually. Tayo ay nasusumpa ng gawa natin. That's the reason why itong purpose natin, it is written. Minimeditate natin ito. Hindi lang natin basta binabasa. And hopefully po kayo na meron itong bookmarker na ito is binabasa ninyo everyday. Ngayon is Sunday. Siguro po bago kayo umalis ng tahanan ninyo, nabasa nyo. Pero kung hindi nyo pa po nabasa, please, magbasa kayo. Kasi dito sa program natin, hindi kayo pwedeng dumepende sa lahat ng babasahin na yan. Bakit? Kasi po, hindi natin mababasa lahat. Mababasa lang natin yung iilan, pero it's gonna be up to you sa yung pagme-meditate kasi remember this, bakit kailangan nyo rin po mag-meditate mag-isa? Kasi itong message natin, itong rine-record natin, ito po ay message para sa lahat. Pero kapag binabasa mo yung salita ng Diyos, kapag nagme-meditate ka, yung Diyos, kinakausap ka personally. Personally. At maganda yun kasi yung Diyos nakakausap ka directly. Yung Diyos nakakausap ka ng, sabi natin, harap-harapan. Pwede nating sabihin ganyan, expression, okay? Nakakausap ka, direkta sa'yo. So, importante rin na sa bahay mo, minimeditate mo kung ano yung sinusundan mo, kung ano yung bookmarker natin. And today, pag-uusapan natin ito. Bakit nga ba lagi akong kapos sa bulsa? Yan ang pag-uusapan natin. Kasi isa sa kapag merong sumpa, 'di ba? Hindi natin maitatanggi na hindi related 'yan sa finances.
Minsan iniisip ng mga tao, hindi, minalas lang ako. May mga tao iba, iniisip na, hindi, nasa sumpa kasi ako, may nanumpa sa akin. Pero remember this, yung finances mo, or in generally speaking, yung buhay mo ay hindi nakadepende sa iba. Unless dumepende ka sa iba. Hindi nakadepende yung buhay mo sa iba unless dumepende ka sa kanila. Pastor, anong ibig mong sabihin? So this time, basahin natin yung verse of the day. Isa lang yung verse na napili ko. Alam ko masyadong mahaba dyan. Pero ito yung isa sa sumpa na nakasulat dyan. Let's read all together. Deuteronomy 28 verse 44. Papautangin nila kayo, pero hindi kayo makapagpapautang sa kanila. Sila ang mamumuno sa inyo at kayo ang susunod sa kanila. Let's talk about utang. Alam ko po na kung naka-attend kayo sa financial seminar natin mamaya, or kung gabi nyo to pinapanood, kung naka-attend kayo ng financial seminar kanina. So, I believe, alam nyo na yung kapag pinag-uusapan natin yung finances, di ba? And talking about finances, sabi dito, let's read all together, papautangin nila kayo, pero hindi kayo makakapagpautang sa kanila. Ito po ay malala. Yes, hindi itong ine-encourage kayo na magpautang. Pero madalas yan yung sitwasyon ng mga tao. Nahihiya na kasi wala nang mukhang ihaharap dahil sa utang. Tinatawagan na ng taga-kolekta dahil sa utang. That's the reason why we keep on telling you na huwag kayong mangungutang. Kapos ka sa bulsa. Alam niyo po kung bakit? Kasi hindi ka marunong mag-organize ng finances mo. Hindi ka marunong mag-organize. Kapag organize yung finances mo, hindi ka maiilalim sa sumpa. Yun po yung reason kaya sinasabi ko, ang sumpa, hindi yan automatic. Yung sumpa nangyari, bakit? Kagagawan mo rin. Kasi ganito, kung organize ka sa finances, hindi nyo po mararanasan na mangutang. Hindi, pastor, kasi nasasabi mo lang yan, pero sa buhay ko nangyayari yung ganitong klase ng pangit sa buhay ko kasi may emergency. Yes, naiintindihan ko, may emergency naman talaga. Pero kung organize ka sa finances mo, regardless sa emergency na yan, kung nakakapag-ipon ka, panatag ka, hindi ka maiilalim sa sumpa. Naintindihan niyo po ba? Bakit? Kasi tingnan niyo po, sabi dito, Kawikaan chapter 22 sa verse 7. Ang mahihirap ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mayayaman, at ang nangungutang ay alipin ng nagpapautang. Kasi aside sa utang na yan, yung pinakamalala dyan is yung utang na loob. Utang na loob. Kaya nga merong itong verse na ito na dapat i-meditate ninyo. Nanawaan niyo po ba? Bukas, ipagpapatuloy ko pa to kasi may continuation pa rin to. Alamin natin kung bakit even though alam mo na hindi dapat gawin, ginagawa mo pa rin. So baybayan niyo po yung program natin bukas ng Monday. Bisitahin niyo po kami. Ito po yung ating addresses. Ito po yung ating schedules. And ito rin po yung ating QR code. Okay? So, iskan nyo lang po or tawagan nyo lang po kami kung may kailangan kayo or karagdagang impormasyon na gusto ninyong malaman. Okay? Mga kaibigan, pagpalain po kayong lahat ng Panginoon, and then magkita-kita po tayo bukas once again. God bless you po.